Praise God. Nice to see you, Angie. Praise God. Sarap mag-worship lang. Kala ko mag-rapture na lang. Length at living sacrifice na. Hindi ko lingon din. Isa ka lang talaga sumakan nito dito. Naglagaan. Sinigulot din sila. Pinauli na pala. Nandito ko pa. Praise God. For the last few services that we had, we discussed about for the things that we need to have or we need to do so that we'll be ready in the second coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So, apat yata, di ba? Tatlo. So, na-discuss natin about being ready or preparing ourselves for the second coming of our Lord Jesus Christ. Naging ready ba kayo? Naging ready ba tayo? Is there a verses from Matthew 24 up to weeks of Matthew 25 that they instruct our hearts to be excited for the second coming of our Lord Jesus Christ? Is there a thought or is there a word from the Lord that really make us feel that we have to and we need to be ready for the second coming? Kasi gaya nga ng naging example natin noon, that if there are what we call emergencies in life, is simply because we are not ready. Though we knew that it is coming, we did not prepare ourselves to it or for it. Ang naging example natin dyan, I believe, is yung emergency papuntang hospital. Especially doon sa mga mahal natin sa buhay. We knew, sino buhay pang umulan? Okay, o sino may mahal sa buhay dito sa Pilipinas? Pero lahat man tayo ay meron. Hindi man tayo sinaw sa Pinas. Mas kumuha ang passport, pumunta ka ng UAE. Walang ganun eh. Walang ganun. Each and every one of us is created by our Lord Jesus Christ to love and be loved. So don't tell yourself, wala man nagmamahal sa akin. Punta ka man dito. A message of, oh, why not? There's mabuting tao man to. Ha? Ano yun? Binibuild up na lang. Praise be to God. Knowing Him from the perspective of being righteous. Sinner man. Oh, it's a life. Well, anyway, so we can prepare ourselves o yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, our parents, brothers, cousins, sino na nagpalaki sa atin, yung mga kumulito sa atin. There will be a time we knew na one way or another, magkakasakit yan. Kasi rin sa mga worse, mga tayo. Pero doon muna tayo sa pagkakasakit. And if they are being rushed or if they will be rushed to hospital, tapos we wanted to help them financially. Well, finance is the best help that we can give. But if we wanted to help them financially, if we are not ready, kasi tayo na lang eh. If we ourselves don't have enough money dito, when it comes to emergency, or when it comes to things that we are not expecting, but we knew will happen, mahihirapan din tayo, di ba? If we lose our job today, or tomorrow, are we ready? If we're going to lose the career that we've been trying to establish for the longest year, na nandito tayo sa UAE, okay, ganito, bulungan ka ng boss mo, hanggang next week ka na lang. Ay, you think about our friends, ABC, Lakbang, first,
Ah? Ito sa lahat sumama pa. Sino sumama pa? Because we wanted to feel, we wanted to have a unit. Bagong unit, ano pa? Naisip mo yung landlady mo. Hindi mo na ako So are we ready? If things if things are not easy, we go the way, will go the way. Ayun naman yung hindi mo pinlano. Hindi mo pinlano, tapos nangyari bigla. I believe karamihan sa atin, and I pray that we're going to change the way we live and we think about handling our finances, so we're not ready. Uwi ka na. Lalo paano ngayon pag may pinag-aaral ka? Paano ngayon pag may sinusuportahan ka? And your company which you've been there and which you've been relying sa salary mo will tell us that we don't need you anymore. Hindi mo pwedeng idahilan na for the longest time, I'm working for you. Sabihin mo ng company, bayan ka man. Diba? But one way or another, if it will happen, halimbawa na, mangyari sa atin, wag naman, I declare na wag, and all of us will receive increase and promotion sa man tayo na doon. Kunwari na, mawalan tayo ng trabaho sa Monday. Are we ready? Pero alam natin, one day, we will natatanggalin tayo. Kasi we don't own the company. Diba? O sa Pilipinas, yung mga magulang natin, maganda naman yung mga hela. Siguro. One way or another, hindi man sila robot. One way or another, bibigay ang piyesa niyan. Ma-hospital man yan. Are we ready for it? O pag nangyari yung emergency, o pag nangyari yung tinatawag nilang emergency, are we be able to stand on our own and fix that emergency? Alam mo na mangyayari. Pero hindi natin pinaghandaan. Why? Kasi alam natin, hindi pa naman mangyayari. Uy, huwag mo pa ganyan. Parang pinaghahandaan mo naman na makasakit sila. Parang pinaghahandaan mo naman na mawalan ko ng trabaho. But what am I trying to say is that if we ready ourselves to the things which we don't know kung kailan dadating, but we knew that it will happen, then there will be no emergency in our life. Let's say, praise the Lord, all of us is given a, magkano ba magandang sa inyo? Balance na. 50,000 dirham. Patay na pera. Do you think there will be such emergency financially sa atin? Na pag may dinala sa ospital sa Pinas, uy, may dinala sa ospital, uy, problema, kalma ka. Why? Because you have because you are ready. Di ba? Same is true because we are waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Hindi po ba? Mangyayari hindi? Ready o hindi? Di ba? Are we preparing ourselves? Nagiging handa pa tayo? And while we are waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ, is our heart ready? Is our heart, or are we trying, or with the help of the Holy Spirit, by His grace, are we trying to align our hearts with His? Or our attitude, our action and character? Kasi our goal is not just to be in heaven. Ang Kristiyano po ba ganun lang? That our goal, tinanggap ko na si Lord, so I mean, sa heaven ako, is not really our goal. Kasi much will be given to those who will work for what is given to him by the Lord. Our main target, or our aim, is to be like Him. We wanted to go to heaven, not because ayaw natin pumunta sa hell, di ba? Kasi alam natin na naghihintay sa atin sa impyerno eh. And heaven and hell is not created for us. So ayaw natin sa hell kasi alam natin na for eternity, susunugin talaga tayo doon. So we wanted to go to heaven. But gaya po ng sinasabi ko kanina,
We wanted to go to heaven, hindi dahil ayaw natin pumunta sa hell. Hindi ang pagiging Kristiyano is not just like or being a Christian or we wanted to be a Christian. We wanted to live and act and behave like Him because we wanted to go to heaven. We wanted to go to heaven because the Lord that we are serving, the Lord who we are praising and glorifying, the Lord who created us, the Lord who saves us, is there. Kasi kung ang purpose mo lang para pumunta ka sa langit is huwag ka sa hell, oo naman. O bakit gusto mo pumunta sa heaven? Nandun man sa Lord. Sa ibang tao, yung Lord nila sa hell, declaring that they will be able to see what's true or what's true in the light of the gospel. Amen. So for the few discussions, doon sa mga nakaraang natin, services, we are discussing about being ready. Because I believe it is very important or it is really important to us to be ready for the second coming. Hindi mo nga natin alam kung kailan, but we knew it will happen. Doubtful, di ba? Kung hindi man mangyari yan, kung tayo naman ang mamatay. Are we ready? Okay, nakakita. Diba? O ano ba? Are we ready? Diba? Kasi when we are going to ask ourselves, so tayo in different churches. Sino ang ano? Sino ang hindi takot mamatay? Kasi we are not afraid to die because we know that we're going to heaven. Tama man eh. Diba? But are we ready to die? Kaya nga natin, tawagan natin sa sunod na tanong. Sino gusto mauna? Wala naman. Tumataas ang gawin. Wala, hindi mo ba? But what we need to have is a ready heart. At any time, our Lord Jesus Christ will come. Plus, the attitude of while waiting for the second coming, we are aligning ourselves to the will of God. Kasi pag hindi ganun ang attitude natin while waiting, maiinit tayo. Bakit hindi tayo naiinit sa airport pag may hinihintay tayo pag dadating? Yung driver naiinit yan. Yung laya naiinit na yan. Para ikaw, halimbawa, dadating yung mahal mo sa buhay, sa airport, ilang oras pa lang, andun ka na eh. Diba, the attitude of waiting, yung paghihintay, excited ka eh. Sa pagdating niya, alam mo namang, tingin ka pa ng tingin ko sa, anong tawag dyan? Yung natin yung flight, ha? Ano? Dyan information? Pero yung ticket, sinend na sa'yo, ha? Di ba? In-screenshot na sa'yo, sinend na. So, kita mo na. Alam mo na kung anong oras. Pero dapat sa malaking TV. Kasi alam mo, dadating, di ba? Ang kulit din natin, eh, no? Sinend na ang screenshot. 2:00 di ka ang dating. Ano? Sa terminal A, terminal 1. Let's go. Like, ano ito? Anong EK? Di ba, Emirates? Oh, sa Dubai tayo para masaya. O, sa Dubai na. Grabe naman kasi sa Dubai. Doon tayo sa Dubai. EK 357. Bound. Ayan, no? Last dose. Ano mga last dose kasi? Mga 1 week before, pinadala niya sa iyo. Araw-araw, chinecheck mo kasi may kamalong. Ano? Detect ka mo. Hindi ulit, no? Pagdating mo kayo sa airport, 10 o'clock, nag-leave ka eh. Kasi excited eh. Oh, pagdating mo ngayon sa Terminal 3, sa Emirates, ay, alas 11 pa lang, mamaya pa bukas yan. Ano mo naman alas 2? Ano? Are we that excited when waiting for the Lord? Are we really preparing ourselves, waiting for the coming, for the second coming? Hindi po ba? Kung ganun lang sana tayo ka-excited
sa pagdating ng Panginoon. While waiting, we are doing His will. Siguro hindi tayo maingat paghihintay sa Panginoon. Or are we really waiting for the second coming? O sinabi na lang natin sa sarili natin na mangyayari yan pag nangyari yan. Paano tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon? Are we waiting with a heart full of gratitude sa mga binigay at ginawa sa atin ng Panginoon? O we're just spending our time? Maganda kasi lagi may pinamimilitan. Or we are just spending our time, doing things that will please our flesh. Amen? Kasahin ko lang kasi patapos naman. I just want to share the review of what we have discussed several services ago. Okay, the sheep and the goat. Left and right, sabi ko. Hindi na magtutulog ako ng left and right. But let me read it for you. Sabi dito, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, sarap. Ang batalyan sila. He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people from another as a shepherd separates the sheep from the goat. Ano characteristic ng sheep? Dumb. Ano ba? Masunurin. Wala na? Sige. Stay tayo sa masunurin. Tsaka sa dumb. Yan ang goat. Sa ulo. Pero bakit black sheep? Hindi black goat, no? Separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right hand and the goat on his left. Sabi pa, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you have gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer to him. Yung mga nasa right. And the righteous will answer to him, the Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirst and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Then he will say, Lord spake, oops. The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me, or you did for me. Kakaintindihan ba tayo? Praise God. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. Nako. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me.
I was sick and in prison, and you did not look after me. Next po. Sabi niya, they will also answer, Lord, sumagot yung left, sumagot yung right. Sabi yung left naman, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? Kailan man yun? Sabi ni Lord, He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Who wants to go to eternal punishment? Wala. Who wants to go to eternal life? Amen. Praise God. Okay. Ganito. Kahit hindi ipaliwanag yan, you don't need me to explain it to you. Explain and simple. Hindi po ba? Ang itinuturo ng Panginoon. But what I want you to learn and what I believe is important for us to grasp simula nung 24 when we are talking about being ready for the Lord is that ano po yung una nating diniscuss doon sa mga wala dito noon? The destruction of the temple and the sign of the end times. Because it had really happened. Nangyari na eh. Nung sinira ang temple sa Jerusalem and it fell down sa baba that there's no rock even on the top of each other. Sinunog po ang templo. Mahirap sunugan because it made of stone and gold. Pero bakit anong pinagsunog ng mga Romans? With yung puno ng olive. Then natunaw yung gold and stone. So the first thing that we have discussed and we need to understand is that the destruction of the temple and the sign of the end times. We have discussed it with three tawag dito? Three parts. The first and the second parts, is nangyari na. And that's what happening sa ating kapaligiran. And the last part is to be happen sa future pa. Okay, what's next? Matthew 24 verse 36. But about the day or an hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Ano po ito? The day and the hour of the second coming is unknown. Kaya nga po, we are encouraged to be ready. Lagi tayo dapat ready sa pagdating ng Panginoon. Anong nangyari dyan sa servants? Sa wise and hindi naman stupid. Foolish. Stupid sana. Sorry. So, wala na. Wise and foolish. The other one, the wise one, is kahit wala yung kanyang master, is doing what's needed to be done to please his master. And the foolish one, did not care. Even he knew that his master will come to the day and hour which is unknown. So walang pakialam. Parang ang tao sa mundo, o hindi man lahat, maraming tao sa mundo don't really care kung kailan babalik ang Panginoon. And they do not even believe na babalik ang Panginoon. So they don't really care. Worse is that kung hindi ka, if you will not be ready, or if we are not ready sa second coming of our Lord Jesus Christ, anong sabi doon? We will be thrown in the pit where there is gnashing of teeth, which is hell. Who wants to go to hell? Tatanong nga lang, sino na gusto pumunta sa ating impyerno? Wala, So let's all be ready. Wala gusto pumunta doon. Tapos may tumasan. Praise be to God.
That no one wants to go to hell, so let's all be ready. Pastor, tayo mahirap mang maging handa. Sabi kanina, sino nagsabi ng testimony? Obedience. Okay. You know what, brothers and sisters, serving the Lord is easy. Just submit yourself to God. Alam mo kung bakit mahirap ang paglilingkod sa Panginoon? Because we're not fully submitted to Him. Ito, ang hirap i-spend ang time tuwing Sabado from 6 to 10, let's say, kasama ang prayer meeting. Kasi ang dami mo nang magagawa sa 4 na oras. Lalo ngayon sa amin, laba ka ng 30 minutes pag sampay mo. Bago matapos yung pangalawang salang mo, pwede na. O, di ba? So ngayon, pwede kang, habang pinaplansya mo yun, may salang ka, natutuyo yung isa. Totoo naman. Sa 4 na oras, napakarami mo pwedeng gawin. Mahaba-habang tulog na yan. Ang lakas ng, may hilig na yan. Kung sa Netflix, 8 episodes na yan. Most likely 6 to 8. But we choose to be with the Lord. We choose to spend our time with Him. Why? Because in His presence, there is peace. Kahit pa anong saya na mararamdaman mo somewhere else, kung wala tayong dito. Saan mo tayo dito tayo? Sino may birthday? Ngayon pa kayo sa bahay? Let's say we choose to swimming ba? Sarap niyo. Lamig. Doon tayo sa Cornish. 55, 51 na durog. Ha? Sabi niya sa mga tao sa UAE, ang lakas na magreklamo pag mainit, ang balan, ang lakas na magreklamo. Come to think of it, wherever we choose to be with ngayon, ano ba wag doon tayo sa... Saan ba tayo usually pumunta? Ba't na isang pumunta pag dito natin? Sa Margada, halimbawa retabits natin yung tropa na natin. So we choose to be with our friends. Yes, there is joy. Yes, there is laughter. But there's no inner peace. Masaya pero wala yung kaligayahan yung nararamdaman natin. Try nila. One time, pag niyaya kayo ng kaibigan nyo, Sabado, ano tayo? Ganda tayo. Choose to reject the offer. Tapos dito ka. Then compare the experience. So, sa isang linggo na, gumala ka naman. Let's see. Because other people, sorry naman, wala naman dito na. They thought that obeying God will keep you in result. Mahirap ang sumunod ka rin kasi ang daming rules and regulation. Ang daming kailangan sundin. And sinning and walking away from the Lord is freedom. Kasi malaya ka eh. Malaya kang nagagawa ang gusto mo. Malaya kang nasasabi ang gusto mo. Malaya kang may-express sa mga nararamdaman mo whether it is aligned or not with the will of God. Kasi pag naka-align ka kay Lord, may guidance ng Holy Spirit. Whether we can do it or not. Actually, we can. But if there is a conviction from the Holy Spirit, we choose not to. So if you think that you are in freedom walking away from the Lord, let me remind you, brothers and sisters, na unti ka nagiging slave ang sin. Don't think that walking away from the Lord is you are gaining freedom. Walking palapit sa Panginoon will give you freedom to choose what to do for His glory. And walking away from Him is just yung putting yourself sa trap ng alaman for you to be enslaved on His ways. Kasi alam mo, hindi na tayo kailangan bantayan ng alaman 24 hours. 2-3 beses lang. Why? Because, di ba hindi tayo napuposes? Hindi tayo pwedeng maposes.
Because the Holy Spirit lives in us. But we can be influenced. Okay? So, bulungan ka dito. Na-influence ka ng kalaban. Ang sabi ng kalaban, huwag mong sundin si Lord. Choose to follow your heart. It is love. Dahil gano'n, no? Grabe rin nakalaman yan. Demonyo talaga. Yung maayos talaga. Love. You deserve to be happy. Diba? Kahit na hindi naka-align sa rin ng ano ba? Well, okay. Nasaan ako? Okay. Ang sabi doon, you deserve to be happy. Choose to be happy. Deserve mo yan. No? So kahit hindi yan naka-align sa will ni Lord, ginagawa ng tao. And not because maraming gumagawa nun is tama. Okay? Then, we choose to obey the Lord. As a influence pala tayo ng demonyo. Okay. So, pinatulan mo. Ano? Ang sabi ni Lord, sige, kahit may asawa yan sa Pinas, pwede mong jowain yan. Roman. Hindi man. Sabi ng demonyo. Wala. Ano? So, tinuluyan mo. Sabi ng Pilipinas. Sabi ng demonyo eh. Ano? Because you were away, you walk away, far away from the Lord, hindi mo siya naririnig. Ganun po kasi yun. Bakit parang hindi ka naririnig sila? Ikaw ka maririnig. Tayo man nag-uusap, wala akong lumayo ka lang. Hindi ko na ako maririnig. Pero pag tayo, magkatabilan tayo, lahat ng sasabihin ko, maririnig mo. Amen or amen? Same is true when you walk away from the Lord. Then you were thinking, bakit parang hindi ko narinig ng Holy Spirit? Bakit parang hindi na nasab sa akin ng Panginoon? Let's examine ourselves. Okay, balik ulit tayo dito. So, sumunod ka. So, the flesh or your soul has been satisfied. Ano man? Walang nakahuli eh. Walang nakakita judgment eh. Di ba? Hindi man nalaman ng pamilya sa Pilipinas. So, medyo exciting. Di ba? Eh, siyempre, ulitin. Wala namang nangyayari sa'yo. Walang punishment kagay ba? Diba? Doon alam mo, mali yan. Doon alam mo, it's not the will of the Father. Inulit natin. Okay. Alam natin that we will be satisfied. Alam natin that the needs of our flesh will be satisfied. So, nagkakaroon tayo ng stronghold. Kasi ang sunod na move dyan, it's between you and whoever you want to be with. Hindi na yung demonyo, hindi na siya nakikialam. But he already establishes the stronghold sa'yo at sa buhay mo. Na kahit hindi ka na ini-influensyahan, ikaw na mismo ang gumagawa. So when we choose to go back to the Son or to the Father, sa Panginoon natin, iba grabe ang emotion. Grabe ang conviction. Why? Because no one is telling you what to do anymore. And it is your soul telling you what to do. And let me remind you, dahil kung sinasabi ko, that your sin or our sin will take us further than we thought. And we're going to experience pain much more than we can imagine. Ano ba naman masaya yan? Tapos may demand na. Ay naman aman. Siyempre, hindi ka. So, paano pag dumating si Lord that we're in the midst of doing something which is not aligned to the will of the Lord? Eh, Pastor, ibig sabihin ba, hindi na kami dapat magkakasala. O hindi na tayo dapat magkakasala. Walang problema sa alam mo, if we are sinning willingly, may problema tayo. But if we are sinning and every day we are confessing it to God with a repentance, repentant heart, kasi alam ni Lord that you were struggling and fighting para makawala sa kasalanan. But if you are doing it willingly, doon tayo magkakaproblema. Okay tayo?
So, alam mo, okay, sige, nagkasala ka today, ngayon. Pero alam ni Lord, sa puso mo that you have really tried your best, but dahil because of our weaknesses, you give in. Or we give in. So we give in. But we repented. Hindi pwede yung ngayon, ulitin mo bukas, hindi ka nag-repent nun. Ay, di, okay lang gawin ko, mag-repent na lang bukas. Repenting is that you have a change of mind. You have this will. You have this guide from the Holy Spirit na ayaw mo na ulit gawin ginagawa. And eventually, the conviction or the guidance of the Holy Spirit kada gagawin niya is there. But if you are giving up willingly, doon tayo magkakaproblema. Amen? Okay. So the coming of the Lord, or the second coming, is we don't know when it will happen. The day and hour is unknown. What else? Matthew 25. But while they were on their way, yung 10 virgins, naalala nyo? Ano nangyari dun sa 5? Naubusan ng oil. Yung 5, ready. Dumating yung bridegroom, nasarahan ng pinto. Yung 5, nasa labas. Yung 5, nakapasok. The virgins who were ready, sila, di ba? Went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others came along, or also came, Lord, Lord. They said, open the door for us. But he replied, truly I tell you, I don't know you. There will be a time that grace will not be available. Kasi ang yabang ng Kristiyano uy, under grace man ako. Kami nga, kung di ba yung grace pa pa? Di ba? Under grace man ako, sa kahit anong gawin ko, save ako. There will be a time that grace will not be available. And the Lord will tell us, truly I tell you, I don't know you. Sa parable of the 10 virgins, because we are not ready, because the 5 virgins are not ready, the bridegroom told them, or told them, I tell you, truly, pag may truly, talagang the Lord is emphasizing, truly I tell you, I don't know you. Di ba mas gusto natin yung isa? Well done, good and faithful servant. Hindi na gusto natin marinig yung Lord. Ang hirap naman na marinig natin that truly I tell you, but, sorry, puyo ka sa akin. Diba? So the parable of the 10 virgins, make sure na nandun tayo sa 5, which always have the oil ready for the bridegroom. Okay? What else? His master replied, well done. Ito yung binigyan ng 5 bags of gold, 2 bags of gold, and the other one, isang bag lang. Nililibyo ko lang. That it is the gospel. Bakit kaya kapag tayo alam kung gospel yung believe? Did you try to share it? Bakit kaya kapag alam mo gamitin natin sa pera? Bakit kaya gamitin ko ng pera ko? Nag-share naman. O, na pera. Gospel. Wala man akong sasabihin ng iba, I don't want to preach, I don't want to share. Bakit? Kasi konti naman ang alam kong word ni Lord. But the parable is telling us, if you are going to share the word of God, sa iba, God will grow it with you. Bibigyan ka pa niya ng mas marami. Diba? That's why we're encouraging each and every one of us na to join the CG, to join the discipleship program. Why? Because you has been entrusted to us by our Lord Jesus Christ. So we wanted you to grow. It's the multiplication of Christ in you. We multiply, hindi kung sino tayo, but we multiply Christ who is in us. Paano kayo papalit si Ma? Share the gospel.
Multiply mo si Christ na sa puso. Share it with him. Or share it with him. Amen? You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Gusto nga natin mag-promote sa company. Gusto nga natin ng interest. Diba? Come and share your master's happiness. The parable of the sons of God. Lahat yan tinuturo sa atin to be ready. Lahat ng discuss natin for the last 4 session is about it's God telling us to be ready. Bakit? Why God wants us to be ready? Because there will be a judgment. Isang beses kang pinalalahanan, okay lang na makalimutan. Pangalawang beses kang sinabihan, okay pa rin. Sige na, kunyari, mahaba ang pasensya niya. Sino dito pag nagsalita? Sino pag isang sabi lang? Walang wait lang, walang. Alam mo yung may tira pa tayo minsan. Okay, 2 beses ka sinabihan. Makukuha mo na, hindi pa. Huwag yung sumagot, baka mahalata tayo. Dito lang ang tingin. Kunyari ako pinag-uusapan natin dito tayo. Dito lang ang tingin. Isang beses ka pinalalahanan, okay, fine. Pangalawa, pinalalahanan ka, diba? Pinaalalahanan ka ulit. Dalawa, sige, kunyari mahabang pasensya ka magpalala. Pangatlo, ni-remind ka uli. Ayaw ko na sabihin ni-remind ka uli. Aba, kapatid, 3 beses na. O pangapat, ni-remind ka uli. Because there is blessings in obedience. Diba? And there is curses in disobedience. God is constantly reminding us to be ready and to do His will because there will be judgment. Amen. Okay, simula ako. Introduction, kumanda. Sisimula na po ang preach. Okay, Matthew 25. Wait for the Lord. Okay. Ganito kasi yan. Paano tayo maghihintay sa Panginoon? Napasama na yung Matthew 25 yan. But we should wait for the Lord Jesus as people whose lives are so transformed by the gospel that we consciously serve brothers and sisters in Christ. Nabasa natin kanina, yung 36. Lord, kailan ka nagutom? Kailan ka namin pinainom? Nung naubang ka, kailan ka namin pinakain? Nung nagugutom ka? Diba? Sige, hawakan niyo muna yung grass, yung muna yan. Kasi ganito, if we're going to wait for our Lord Jesus Christ, our life should be transformed nang hindi natin namamalayan serving one another. Why? Because we have the gospel of our Lord Jesus Christ. Kasi sabi ni Lord kanina, yung ginawa mo sa least of your brother, you were doing it to me. And those things that you did not do, di ba? To your brothers and sisters, you did not do to me. Now, ang 1 million question dyan is, sino yung brothers and sisters that our Lord Jesus Christ is talking about? Diba? Kasi ang sabi doon sa 40 and sa 45, if I may, ang sabi dito, pasabihin po, the king will reply, parehas man yan. Isa doon sa goat and sa sheep, sa left, at saka doon sa right. The king will reply, I will tell you, or truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Okay. So, pag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, sa brothers and sisters, you were doing it to the Lord. Or you were doing it
for the Lord. Okay? 2 and 4. Okay, 45, sabi, he will reply dun sa mga hindi gumawa. Ano po? Ang sabi doon, he will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of this, you did not do for me. Diba? So ang tanong natin yan is, who is our brothers and sisters? Kasi kanino ko ba talaga gagawin? Is our Lord Jesus Christ referring to sa general crowd ba? Di ba? O nagre-refer ba siya outside the church? O nagre-refer ba siya in general? O pati yung mga malalayo, pati yung mga nasa labas? Di ba? Is he talking about lahat ng tao ba? Okay? Matthew 12, verse 46 says, while Jesus was still talking to the crowd, kung sinong brothers and sisters. Ang sabi dito, while Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside. Sino yung nanay niya? Physically, si Mary. So meron siyang step-brothers and sisters. Ito yung isang argument na napanood ko na ginamit. Kasunod na lang natin yung ito yun. Someone told him, ano yung sa akin mamaya, istorya ko. Someone told him, your mother and brothers are standing outside. Uy, dyan man. Andyan yung ano mo. Jo, andyan yung nanay mo. Lord, Lord, ano ba yung mother? Pero nandun si Mama Mary, nandun si James. Wala, hindi ko masayang pangalan ng babae. Your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you. He replied to him, who is my mother and who are my brothers? Ayan. Pointing to disciples. Ashes of disciples of Christ. Kaya may discipleship tayo, di ba? We wanted to be a disciple of Christ. In the Great Commission, go therefore and make disciples of all the nations, teaching them to observe. Tama ba? All the things that I have commanded you. And lo, I am with you till the end of age. Okay, ulang. Baptizing them in the name of the Father and Son. Diba? He replied, who is my mother and who is my brother? Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sisters and mother. So the people, or the brothers and sisters, whose our Lord Jesus Christ is referring to, doon sa Matthew 25, are the disciples. Those who are doing the will of the Father. Okay tayo? Why? Because pwede kasing maabuso. If the people that we wanted to take care of is not aligned to the will of, alam niyo yun, hindi ba naman kayo paliwanag na? Alam mo, during the times of Paul, na ang sabi ni Paul, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. During they are living in one community, na pinagsasama-sama nila ang pera nila because of the widow and the poor, na kung sino ang walang makain, may pondo lagi para magpakain sila. And there are people who don't want to work because they knew that the food will be provided. Communal living. Ang tawag doon, yun yung gusto ng mga komunista. Communal living. Walang mayaman, walang mahirap, there's just one fund. Pero yung iba, umabuso. Kaya ang sabi doon ni Paul, yung ayaw magtrabaho, magpakainin. Okay? So, when the Lord Jesus Christ is telling us, or doon sa Matthew 25, which we have read earlier, na whatever you have done, when I am hungry, you feed me. When I'm thirsty, you give me
water when I was, in prison recently when I was sick, to take care of me. This is referring to our brothers and sisters in Christ. Okay? So, ganito yun. We are in one church. The head of the church is Christ. Diba? You yourself is a church. Okay? So whatever you were doing to your fellow believers, you were doing it to Christ. Pag pinagchichismisan mo yung mga yan, sino pinagchichismisan nyo? Lord. Diba? Pag sinisiraan mo yan, diba? Ang sinisiraan si Lord. Si Lord pa naman sabi. Whatever you were doing to the least of the brothers and sisters, you were doing it to me. And whatever you did not do, ibig sabihin, dapat pala may ginagawa ka. Hindi pwede yung nandyan ka lang, you were not doing anything for your brothers and sisters if they need something. Or if they needed someone. Or if they needed a friend. Nagkakaintindihan tayo. Hindi pwede na, wala man ako sinasagyan sa ang tao, fine. Walang problema. Mahirap sa mag-asa ng tao. Diba? So, okay lang kahit hindi ako part ng ministry city, but you have to do something. Kasi sabi doon, this, whatever you did not do, so we should do something. Okay? To express God's love. You did it to me. So, pag nagpakita ka ng pagmamahal to someone who believe in Christ, then you are showing God's affection. Two-way yan. Ipinapakita mo that God loves them, and at the same time, nakikita nung nangangailangan that God is alive. Nagkakaintindihan tayo? O lang hindi na nakakaintindi, kaya paulit ito. Ganito. Itong isa kailangan ng prayer. Diba? Hindi mo siya pili. Ayun naman sa kanya. So, gawin niya pili. Pero pag yung iba, na gusto mo, pinagpapili. Brothers and sisters, if we are in Christ, the least common denominator of love is Christ alone. Isa man yan. He's also created in His image and likeness. Pare-pareho yan. So, huwag po tayong pipili ang tutulungan at mapupilihan. If you're going to show Christ's love to someone, make sure na hindi mo pipiliin. Dahil hindi ka rin naman pipiliin. Ibig ko sabihin, hindi sinabi ni Lord na, uy, si Ma, huwag na yun, di ba? Si Flora na lang. Wala mong ganyan si Lord. Because even when we are still sinners, Christ died for us. Di ba? Sabi pa nga noon, we will be judged according to the things that we have done. Sabi kanina, di ba? It's not, hindi ibig sabihin that our entry into the kingdom of God is our good deeds. It is just a fruit of what we have received from our Lord Jesus Christ. We're all being saved through faith by His grace. Hindi yan sa good works mo. Though we will be judged according to our good works, pero magkaiba yun. Okay? We will not be judged because of our sins. Because our sins has been already been dealt with. The Lord, nagkakaintindihan tayo. Okay, ha? Huwag kayong magkaroon ng misconception na we will be judged according or our ticket to salvation is the things or the things that we are doing in good deeds. Okay? Because it's just a interacts. Hindi tayo makakabot sa langit. Okay tayo? So what you were doing to your brothers and sisters, you were doing it to the Lord. Why? Because you yourself is church, and the Lord Jesus Christ is the head of the church. Kaya nga po, nung pinapersecute ni Paul, ang church, ang sabi doon Di ba? Nung pinapersecute niya ang mga Christians, going to Damascus, when he was blinded by the strong light. Di ba? Ang sabi doon,
Soul, soul. Soul, soul. Paul pala, Paul. Sabi niya, soul, soul, why are you persecuting me? Say, Pastor, what you were doing to your brothers and sisters? Express God's love to one another. Yung hindi tayo yung walang alam. Express God's love. Kasi, alam mo, people will come to Christ pag nakita na ang Diyos sa buhay. Bakit sa kanila yung nakakalito? Bakit si Diyos? Mapepengan din ng 6 months. Kung nag-i-istorya, tawa-tawa pa. Tinatawa na po nila. Pero praise be to God! Yung kumibigyan, yung pagpuntaang ayaw mo, at siya nakatalim sa iyo. Ano sabi ni kami, nakita ko tayo sa iyo, sabi kayo ng dwelling place niya. Ano na? Kayo mo doon, sa iyo na lang. Hindi nga din yan. Brothers and sisters, all of us are being used by God for others to realize that He is love. For others to know that they are loved by God. Okay tayo? For us, or for they to know that they are loved by God, we should show them the compassion that Christ showed us. Yung pinakita sa iyo pagmamahal, yung pagpapatawad na pinakita sa iyo ng Panginoon, yung grace, yung ito others. Okay? Nagkakaintindihan na. Let me close with this. We are to wait the Master's return with lives so transformed by the gospel that we naturally serve our brothers and sisters. Serve one another. Mahal. Kahit yung hindi ka mahal-mahal sa buwan, hindi na. We should be doing something for them. We should be doing something for our brothers and sisters. Hindi pwede that we're saying that we love them when we're doing nothing. Ay, alam mo, I love you. Libre mo naman. Huwag na. Totoo. Pagting, aluin mo naman ng kape. I love you like the love of the Lord. Tapos, wala na. Ay, I love you. Nag-istorya ko rin ito. Kaya mo siya nag-istorya. For God so loved the world that He gave. When you love, you give. Kaya malibre man kayo dun sa mga tayo. Okay? But brothers and sisters, while we are waiting for the Master's return, make sure that we're transforming our lives by serving our fellow brothers and sisters in Christ. Amen? Let's all stand. Lord, we thank you for extending your love to us. Para mas payakap, mas manitindihan namin, mas malaman namin, Panginoon, na pangangailangan ng bawat isa. Lord, we may not know what's the real issues in their life. Pinagdadaanan nila kung they are living or they are fighting. Silent war in their hearts. They are in a situation where they don't want to, or they don't know how to get out of. Lord, ikaw ang magmuna sa buhay ng bawat isa. Give us a heart that is willing to be aligned with your will. Give us, Lord, the heart
That's willing to obey kung ano-ano yung pinapagawa niya. Lord, those who are asking for strength, release strength tonight in the name of the Lord Jesus. Lord, those who are asking for bridges, for the relationship to be fixed, give that bridge. Ikaw ang maging relasyon, magiging tulay, peace, reconciliation, restore everything that they had lost. Lord, alam namin na hindi pa pilihan. Everything will happen in your perfect time. Lord, those who are in pain, comfort them. Those who are in moments of doubt, enlighten them. Lord, yung mga kapatid kong gusto nang sumuko, Lord, dito na. Open Lord, they're asking for healing and release. Lord, promotion, grace upon grace, mercy upon mercy. Give them a heart that's willing to be changed by your word. And ears that is open and receptive, Panginoon, sa iyong mga salita. And indeed, Lord, we are nothing without you. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin.